Muling umiinit ang usapan na panawagang gawing fixed at 5 taon ang termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials. Kasabay niya nananawagan ng ilang election watchdogs na ituloy ang barangay at sangguniang kabataan election sa halip na muling ipagpaliban. Pero paano masisiguro ng eleksyon at anumang pagbabago sa term at sa halalan ay talagang magpapalakas dito sa accountability at saka yung mga representasyon sa mga barangay at sa mga kabataan? Para himayin yan, makakasama po natin non-partisan election watchdog, Attorney Rona Caritos mula sa Legal Network for Truthful Elections o LENTE. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, Ma'am Pina. Magandang umaga, Willard. Magandang umaga po ulit sa lahat na ating tagapanood. Good morning, classmate. Batchmate ko yan eh. Ay, Sa ganun college. ba? So, Oh. sa inyong pananaw, Attorney On, na ano ang Bakit problema? mas mukha siyang bata? Oo nga, mas wala siyang problema. Okay. Kahit na nagbabantay ng eleksyon, ano? Sa inyong pananaw, Attorney, ano ang problema kung ang pagpapaliban ng halalan ay ginagawa sa pamamagitan ng isang term setting na law? Kasi ano yan Willard, kung titignan natin ang history ng election sa Pilipinas, ang lagi na po-postpone na yung barangay at SK election at ang ating bar parliamentary election. So dati, yung our regional elections. At ano yan, magiging delikado in the future kasi itong huling ang postponement ng barangay at SK election ay term setting na siya to 4 years. Ngayon, kaya tayo mag-election dahil nga sa term setting law na yan. Ngayon, bago pa natin ma-experience fully yung term setting law na 4 years, ay meron ulit bagong panukala na gawin na siyang 5 years. Lagi nga naming sinasabi sa Lente, Batchmate Willard, na ang batas naman ay galing lagi at or hango sa eksperyensya nating lahat. Hindi pa nga natin na-experience, nakikita kung paano ba tatakbo ang pamamahala o yung governance nga na nabanggit ni Ma'am Corina sa barangay ng 4 years. Eto na naman tayo, babaguhin natin, gagawin natin 5 years. Ano yung magpipigil sa Kongreso natin in the future na sabihin 6 years na kasi mukhang hindi tama ang 5 years. So yun yung dangerous dyan. Lagi at lagi sasabihin ng ating Kongreso, pwedeng baguhin ang term setting just to skirt yung pagbabawal ng pagpupospone na election natin ayon nga sa guidelines na nilahad at nilatag ng ating Supreme Court sa unang Makalintal versus Comelec na kaso. Oo, parang Attorney Ona, Corina, nagiging sakit na talaga to ng Kongreso, no? Talaga extend itong termino ng mga barangay at SK officials. Ano yung nakikita niyong dahilan kung bakit nila ito laging ginagawa? Ang diretsong sagot dyan sa tanong mo, Willard, ay ano yan carrot sa ating mga barangay at SK officials, lalo na local election 2 years from now. So yung ating mga national at local officials, lalo na sa Kongreso, lagi nilang sasabihin sa mga barangay at SK officials, yan ang frontliners sa pagdating sa pangangampanya ng ating mga national at local officials na, ako nagpa-extend ng termino nyo, ako ang nagpahaba ng termino nyo. Baka naman or kailangan or baka naman inkampanya nyo ako sa inyong mga barangay. Oh, So talaga political? yes. Oo, Yes. parang walang ano But according to one of our guests, there has to be a very compelling reason for extension of term, no? Halimbawa, COVID o kaya nagkagera, yung mga ganon. So, sa palagay ba ninyo, mapapalusot nila ito kahit nakasaad yan sa ligang batas? Mahihirapan, Ma'am Corina, ang lagi nga namin sinasabi. At sinabi namin ito dun sa huling Senate hearing. Magkaiba na kasi yung facts ngayon Mayroon tayong dalawang Makalintal versus Comelec na decision. Yung unang Makalintal versus Comelec, dito nga nilatag na ating Supreme Court ano yung mga guidelines para sa pagpupostpone ng barangay, SK at kung ano mang eleksyon. At nilatag na ating Supreme Court na dapat grave yung reason for postponing the election. At nabanggit nyo nga po, Ma'am Corina, yung ilang mga reason paano mapopostpone ang ating any election. Yung pangalawang Makalintal versus Comelec, ito yung pag-challenge nga sa term setting na 4 years. At kung titingnan natin yung desisyon ng ating Korte Suprema, ay tight ang desisyon na yan, hindi unanimous ang ating mga justices na sinabi nila constitutional ang term setting. Meron tayong mga justices, yung 5 nag-dissent na sinabi nila na ang term setting ultimately ang effect niyan ay postponement. So sinasabi ng 5 justices natin,
kung postponement pa rin ang effect, dapat yung guidelines na nilatag nga nila dun sa unang Makalintal versus Comelec na case ay dapat sundin pa rin. Kaya yung sinasabi natin, Ma'am Corina, itong ano ngayon nangyayari, for sure, challenge yan ulit sa ating Supreme Court. At iba na yung facts na i-consider na ating Supreme Court. Ayaw naman natin pangunahan na ating Supreme Court. Pero iba na yung facts of the case now. Sa pangatlo siguro na pag-challenge sa isang term-setting law ulit for our barangay and SK officials. Okay, so would it be considered illegal kung ito po iakyat sa... Saan po ba iakyat yan? Korte Suprema? Oo, sa Korte Opo. Suprema, Ma'am Corina. Ayun. So, yeah, depende pa kung ano po yung magiging desisyon ng ating Korte Suprema, kung magiging constitutional ba ulit ang isang term-setting law fixing the term of our barangay and SK officials to 5 years. Okay. Ano nakikita po ninyong kahinaan dito sa kasalukuyan nating sistema na napakaraming kagawad, napakaraming may konsehal pa, no? Tapos kagawad, pagkatapos times pa yung dami ng SK. Katulad nga ng isang comment ng inyong televiewer, masyadong marami yung pinapagastos. Yung isang proposal namin sa Lente, kasi nga mini-mirror ng ating mga SK officials, for example, yung setup ng barangay. Kung isang chairperson, 7 kagawad. Ganun din kasi yung setup sa ating SK na unit. Ang proposal nga ng Lente dyan, baka naman pwedeng mas kontian ang kagawad. Kasi nakikita natin, hindi rin naman lahat ng posisyon na 7 kagawad, SK kagawad, ay napupunaan. Kasi iba rin ang sitwasyon ng mga kabataan natin sa edad na sila ay umuupo bilang mga SK officials. Ang edad na yan ay nag-aaral pa sila, mga first-time workers. So mas mas evolving at mas fluid yung sitwasyon ng ating mga SK officials. Kaya yung recommendation natin, baka pwede i-consider isang SK share lang, tapos 3 kagawad for enough to have representation yet for yung mga kabataan natin sa ating barangay governance. Okay, so hindi, sa palagay nyo, para hindi naman makakasama yun, who holds them accountable? Halimbawa, SK, para daw ito sa development ng kabataan sa kanilang kinasasakupan. Ano-ano ba ang mga project ng mga yan? Sino ang tumitingin? Sino ang nagsasabing, ba't wala kayong ginagawa? Ano ang project nyo? Ano ang resulta? Paano nyo ginagamit ang pondo? Sino po yun? Ultimately, ang primary accountability mechanism naman sa ating mga barangay at SK officials, Ma'am Corina, ay ang pagkakaroon ng eleksyon. Kaya lagi tayong nag-uupo sa any postponement na ating barangay at SK election kasi yan yung primary accountability mechanism eh. Nakikita nga natin sa mga iba't ibang Facebook pages ngayon na naniningil na yung kanilang mga constituents sa mga barangay at SK officials na hindi naman nagpo-function. Pero kung titingnan natin sa framework naman, kung walang ginagawa o hindi functioning ang isang barangay or any SK official, pwede naman tayong magreklamo yung mga constituent doon sa barangay, sa DILG, yan naman yung first level na hindi ginagawa or labis yung ginagawa ng isang barangay or SK official. Oo. Ayun, At oo. si DILG Secretary Remulla, incidentally, ang kanyang posisyon ay i-abolish na ang Yes. SK. Oo. Dahil nagiging breeding ground daw ito ng korupsyon. Oo, kasi sabi nga ng Lente, busy rin naman itong mga batang ito sa kanilang pag-aaral. Ano po ba yung age limit ng sangguniang katandaan? Hanggang 24 years old lang po, Ma'am Corina, ang sangguniang kabataan. Tatandaan na ang age po para makatakbo ka at makaupo as SK official ay 18 years of age up to 24 years of age on the day of the election. So yan talaga yung edad na talagang fluid ang buhay ng isang tao. Nag-aaral ka pa, magtatapos ka ng college, first work mo. So yan yung mga factors na may pag-aaral rin kasi kami sa Lente, Ma'am Corina, na maraming mga posisyon sa SK na hindi napupunaan. Kasi nga masyadong marami at hindi naman ganun karami rin yung mga kabataan na gustong tumakbo na lalo na hindi nila alam kung ang term nila ay 3 years talaga or may extend to more than 3 years. Dahil nga lagi na po postpone ang barangay at SK official, barangay at SK election. So in limbo rin na ang pagpaplano nila. Tama ba magplano sila na 3 years lang sila magiging SK official o ngayon magiging 4 years na or magiging 5 years ang pag-upo nila as SK officials?
Saka dapat din, Corina, siguro, Attorney Ona, may menu of projects lang na pwedeng pagpilian. Kung ano Yes. yung mga eligible projects na pwedeng ipatupad para hindi lang puro pageant. At kailangan may deliverables. May Ano ba yung target. mga deliverables niyan? Oo. So, sa palagay po ninyo, ano po ba ang magiging sistema para mabuwag na ang SK? O kaya, maamyandahan na kahit isa na lamang o tatlo na lang ang SK sa barangay? Sa totoo lang po, Ma'am Karina Willard, yung pangalawang SK law o yung SK Reform Act, talagang naglatag siya ng maayos at systemic na paraan para yung mga SK officials natin ay magkaroon ng maayos na programa at proyekto sa kanilang mga barangay. Nagsasubmit nga sila ng development plan sa kanilang mga barangay. At hindi in favor po ang lente sa abolition ng ating mga ating unit. Ano lang talaga, kailangan pag-aralan kung pwede bang bawasan muna or kailangan pag-aralan. Baka naman mas dapat kaunti ang mga SK officials na pwedeng umupo sa ating barangay. So, may SK Reform Act naman tayo na naglalatag ng mga proyekto, naglalatag ng systemic process para mas mag-function at talagang makadeliver ng kanilang proyekto at programa ang ating mga SK officials. Oo. Ang isang bright spot dyan, Attorney Ona Corina, at least sa SK may anti-political dynasty na provision na pwedeng ipatupad na yan ang dapat i-replicate sa buong bansa. Oo nga, bakit Oo. doon lang? Oo. Hindi ba? Bakit doon lang? Pero real talk lang po, bakit ayaw po nilang buwagin? Bakit pinagpipilitan pa rin po nila na ganyang karami yung SK? Dahil po ba sa pondo? Hindi naman po, Ma'am Corinne, naniniwala kami sa lente sa purpose at spirit. Bakit tayo may SK officials? In fact, Ma'am Corina, unique ang Pilipinas sa pagkakaroon ng direct representation ng mga kabataan. Tinitingnan nga ito na good practice na ibang bansa para magkaroon ng direct representation ang mga kabataan sa pamamahala o sa governance nga na tinatawag natin. Kailangan lang talagang mas pag-aralan ano ba yung mga pwede pang gawin to make it more systematic at para mas hindi siya ganun kagastos. Pero at the end of the day, importante na may representasyon ng ating mga kabataan sa basic o sa basikong pamamahala sa ating gobyerno. Ayun, okay. So, sa inyong tingin po, ano dapat din ang role ng Congress at COMELEC para masiguro po yung pagbabago sa term of office ay hindi makakaapekto naman sa karapatan ng mga botante? Siguro, Ma'am Corina, sa ating Kongreso, kasi si COMELEC naman, tiga-implement lang yan ng batas na pinapasa ng ating Kongreso. Wag naman nila lagi i-consider at tignan ay postpone ang barangay at SK election. Kasi katulad nga na nabanggit ko kanina, ang election ay ang primary accountability mechanism nating lahat to exact accountability from our elected officials. At kapag yan ay tinatanggal sa atin sa pagpo-postpone or sa sitwasyon ngayon sa pagsiset ng bagong termino sa ating mga barangay at SK officials, nawawalan tayo ng basic na karapatan na yan at accountability mechanism. So ang ating suggestion sa ating Kongreso, hayaan nyo nang matuloy ang eleksyon ngayong November. Kung gusto talagang iset ang term limit to 5 years, okay. Pero wag nyo nang i-postpone. Ang dami na rin kasi preparation na ginawa ang ating Commission on Elections. Ituloy nila yung November 2, barangay SK election, at gawin nilang 5 years ang termino. In the end, tuloy ang eleksyon at nakuha pa rin nila yung 5 years na term na gusto nila for barangay at SK officials. Ayun, parang bayad utang. Mababayaran din ang utang, maghihintay lang sila. Maraming salamat po, Attorney Rona Caritos ng Lente. Salamat po. Magandang umaga po ulit sa ating lahat. Kung ikaw, anong una mong imememo? Yung I-memo na barangay yan. elections. Barangay elections? Oo, tingnan natin sino yung mga nagsasponsor at pangunahing tagapagsulong ng batas na yan at alam mo na Alin? ang Yung conclusion natin. pag-postpone. Yung pag-postpone ng elections. Oo nga. Wag na kasi, hindi ba? Kung yan ay nakasaad na sa batas, bakit? Una, they don't have enough justification. Kung merong magpipilit niyan, yun na nga, malalaman natin kung sino Bakit? talaga yung mga padrino, Oo. hindi ba? At kung paano nila minamanipula ang ating sistema.
Kasi kung walang sapat na kadahilanan, bakit ginagawa? Yan ang tanong. Meron pong ibang motibo. Oo. Di ba? At sa usapin din na accountability, dapat yun ang pagtibayin at palakasin para mapanagot yung mga hindi nagtatrabaho na barangay at SK officials sa DILG. Right, Oo. right. Well, ang gusto ni Secretary Remulla ay buwagin, di ba? SK. Ako naman, bawasan. Pwede na yung isa. Oo. Isa na talagang may oras, isa na talagang, hindi ba? Representative talaga. Representative Oo. talaga. Bumuo na lang siya ng mga temporary groups, whoever is available. Eh, hindi naman napupunuan. Oo. Oo.